Kumusta mga kasaliksik? Ang kasaysayan ng alyansa ng Amerika at Pilipinas ay malalim na nakaugat sa kanilang kasunduan upang tiyakin ang kaligtasan at seguridad ng bawat isa, lalo na sa harap ng banta sa rehiyon ng Asia-Pasipiko. Sa paglipas ng mga taon, ang relasyong ito ay naging pundasyon ng kooperasyon sa usaping depensa at seguridad na pinagtitibay ng iba't ibang kasunduan at programa. Noong 1951, itinatag ang Mutual Defense Treaty, MDT, sa pagitan ng dalawang bansa. Layunin nitong tiyakin na anumang pag-atake laban sa isa sa kanila ay ituturing na pag-atake sa pareho. Ang kasunduang ito ay naging pundasyon ng alyansa at patuloy na nagbigay daan sa mas malalim na pagtutulungan sa larangan ng depensa. Bukod dito, ang Visiting Forces Agreement, VFA, na nilagdaan noong 1978 ay nagbigay daan sa mas madalas na presensya ng mga tropang Amerikano sa bansa para sa mga military exercises at pagsasanay. Sa pamamagitan ng VFA, nagkaroon ng pagkakataon ng mga Pilipinong sundalo na matuto mula sa modernong teknolohiya at estratehiya ng Amerika na nagdulot ng mas mataas na antas ng kahandaan ng sandatahang lakas ng Pilipinas, ang Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA, na ipinatupad noong 2014 ay nagdagdag ng estratehikong dimensyon sa alyansa. Sa ilalim ng kasunduang ito, pinahintulutan ng Amerika na magtayo ng pasilidad at mag-imbak ng kagamitan sa mga piling kampo ng militar ng Pilipinas. Nagbigay ito ng mas mabilis na pag-access sa mga tropang Amerikano, lalo na sa oras ng pangangailangan. Sa labas ng tradisyonal na usaping depensa, naging mahalaga rin ang papel ng Amerika sa pagpapalakas ng seguridad sa rehiyon. Ang regular na pagsasanay militar na isinasagawa ng dalawang bansa ay nagpatibay sa kakayahan ng Pilipinas na harapin ang iba't ibang banta, kabilang na ang mga hindi inaasahang krisis. Kasabay nito, ipinakita ng Amerika ang kahandaan nitong tumulong hindi lamang sa aspeto ng depensa, kundi pati na rin sa disaster response at humanitarian aid. Sa mga pagkakataong nagkaroon ng malalaking sakuna sa Pilipinas, tulad ng Bagyong Yolanda, mabilis na nagpaabot ng tulong ang Amerika sa pamamagitan ng kanilang mga barko, eroplano at tropa. Ang kasaysayan ng alyansa ng Amerika at Pilipinas ay isang testamento sa kanilang matibay na ugnayan na nakatuon hindi lamang sa seguridad, kundi pati na rin sa pangkalahatang kapakanan ng mga mamamayan ng dalawang bansa. Ang Amerika ay may mahalagang papel sa pagtataguyod ng seguridad at kaayusan sa West Philippine Sea, partikular sa harap ng mga hamon na dulot ng pag-angkin ng ilang bansa sa bahagi ng dagat na ito, upang matulungan ang Pilipinas at tiyakin ang pagpapanatili ng kalayaan sa paglalayag at seguridad ng rehiyon. Isinagawa ng Amerika ang ilang hakbang na naglalayong protektahan ang karapatan ng Pilipinas sa mga teritoryong pandagat nito. Isa sa mga pangunahing estratehiya ng Amerika ay ang regular na pagsasagawa ng Freedom of Navigation Operations, FONOPS, sa West Philippine Sea. Sa pamamagitan ng mga operasyong ito, ipinapakita ng Amerika ang kanilang pagtutol sa mga ilegal na pag-angkin at militarisasyon ng ilang bahagi ng dagat. Ang pagkilos na ito ay naglalayong tiyakin na ang mga international waters ay mananatiling bukas para sa malayang paglalayag, alinsunod sa pandaigdigang batas. Bukod dito, aktibong nagde-deploy ang Amerika ng kanilang naval at air assets sa rehiyon upang direktang magbantay sa mga maritime territories ng Pilipinas. Ang presensya ng kanilang mga barko at eroplano sa dagat ay hindi lamang isang pisikal na hakbang laban sa banta ng militarisasyon, ngunit nagsisilbi ring deterrent o panangga laban sa anumang agresibong aktibidad mula sa ibang bansa. Isa pang mahalagang hakbang ng Amerika ay ang pagbibigay ng intelligence sharing sa Pilipinas. Sa pamamagitan nito, natutulungan ng militar ng Pilipinas na mamonitor ang mga posibleng maritime incursions o pagpasok ng mga barko mula sa ibang bansa na walang pahintulot. Ang teknolohikal na suporta ng Amerika, tulad ng paggamit ng mga satellite at advanced surveillance equipment, ay nagbibigay ng mas malinaw na datos tungkol sa sitwasyon sa karagatan. Sa layuning palakasin ang kakayahan ng Pilipinas na ipagtanggol ang sarili nitong teritoryo, sumusuporta rin ang Amerika sa modernisasyon ng Philippine Navy at Coast Guard. Ang kanilang tulong ay kinabibilangan ng pagbibigay ng mga makabagong kagamitan
tulad ng mga patrol ships at communication systems na mahalaga sa pagpapatibay ng maritime defense ng bansa. Panghuli, ang pagsasagawa ng joint military exercises tulad ng Balikatan ay isa pang mahalagang bahagi ng kooperasyon sa pagitan ng Amerika at Pilipinas. Ang mga pagsasanay na ito ay nagbibigay daan sa pagpapalitan ng kaalaman at estratehiya, lalo na sa mga aspeto ng naval at amphibious warfare. Sa pamamagitan ng mga ganitong aktibidad, mas tumataas ang antas ng kahandaan at kakayahan ng Pilipinas na harapin ang anumang banta sa teritoryo nito. Ang mga hakbang na ito ng Amerika ay hindi lamang nagpapakita ng kanilang dedikasyon sa pagtulong sa Pilipinas, kundi naglalayong tiyakin din ang katatagan at seguridad sa buong rehiyon ng Asia-Pasipiko. Upang mapanatili ang kaayusan at respeto sa pandaigdigang batas sa West Philippine Sea, ang Amerika ay aktibong nagbibigay ng suporta sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagpataw ng mga parusa sa mga bansang lumalabag sa maritime boundaries nito. Ang mga parusang ito ay naglalayong tiyakin na ang mga ilegal na aktibidad sa teritoryo ng Pilipinas ay hindi lamang napapansin kundi naaaksyonan ng naaayon sa pandaigdigang pamantayan. Isa sa mga pangunahing hakbang ng Amerika ay ang pag-impose ng economic sanctions laban sa mga bansang hayagang lumalabag sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang mga sanksyon na ito ay maaaring mga hulugan ng paghihigpit sa kalakalan, pagbabawal ng export-import transactions, at pagpigil sa mga dayuhang kumpanya na nakasangkot sa ilegal na aktibidad sa rehiyon. Bukod dito, ang Amerika ay may kakayahang maghigpit sa mga diplomatic ties sa mga bansang hindi sumusunod sa international law. Kalakip nito ang pag-withdraw ng economic incentives o tulong na maaaring natatanggap ng mga bansang ito mula sa Amerika. Ang hakbang na ito ay isang matibay na pahayag na ang paglabag sa maritime boundaries ay hindi katanggap-tanggap at may katumbas na responsibilidad. Isa pang epektibong parusa na ginagamit ng Amerika ay ang pag-block ng access sa international banking systems para sa mga kumpanyang sangkot sa ilegal na aktibidad sa West Philippine Sea. Ang mga kumpanyang ito ay maaaring maharap sa kahirapan sa pagsasagawa ng pandaigdigang transaksyon na maaaring magdulot ng malaking pinsala sa kanilang operasyon at ekonomiya. Sa legal na aspeto, ang Amerika ay sumusuporta rin sa pagsasampa ng mga kaso sa ilalim ng international law, partikular na ang United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS. Ang ganitong aksyon ay naglalayong gawing legal na accountable ang mga bansang lumalabag, habang binibigyang diin ang kahalagahan ng respeto sa pandaigdigang batas. Panghuli, ang Amerika ay gumagamit ng pagpapalakas ng military presence bilang bahagi ng deterrence strategy laban sa mga ilegal na umuokupa sa West Philippine Sea. Ang pagkakaroon ng kanilang mga barko at eroplano sa rehiyon ay malinaw na mensahe na hindi nila hahayaan ang patuloy na pang-aabuso sa teritorial na karapatan ng Pilipinas. Ang hakbang na ito ay nagdadala rin ng tiwala sa Pilipinas na hindi ito nag-iisa sa pagharap sa mga hamon sa teritoryo nito. Ang mga parusang ito ay bahagi ng komprehensibong estratehiya ng Amerika upang tiyakin na ang karapatan ng Pilipinas ay protektado at ang kapayapaan sa rehiyon ay napapanatili. Sa pamamagitan ng kanilang suporta, ipinapakita ng Amerika ang kanilang dedikasyon sa pagtataguyod ng hustisya at kaayusan sa West Philippine Sea. Ang alyansa sa pagitan ng Amerika at Pilipinas ay nagdudulot ng maraming benepisyo na nagpapalakas sa kakayahan ng Pilipinas na harapin ang mga hamon sa seguridad, ekonomiya at pandaigdigang diplomasya. Ang ugnayang ito ay hindi lamang limitado sa aspeto ng depensa, kundi umaabot din sa iba't ibang larangan na may direktang epekto sa kapakanan ng bansa. Una, nagdudulot ang alyansa ng mas mataas na antas ng seguridad sa maritime territories ng Pilipinas, lalo na sa mga lugar tulad ng West Philippine Sea. Sa pamamagitan ng suporta ng Amerika, napalalakas ang kakayahan ng Pilipinas na bantayan at protektahan ang mga teritoryong ito laban sa ilegal na aktibidad at pananakop mula sa ibang bansa. Ang presensya ng mga tropang Amerikano at kanilang mga naval assets ay nagsisilbing dagdag puwersa para sa seguridad ng Pilipinas. Bukod sa seguridad, nagkakaroon din ng access ang Pilipinas sa advanced military equipment mula sa Amerika. Kasama dito ang mga makabagong barko,
radar systems, at iba pang teknolohiyang ginagamit para mapabuti ang kakayahang militar ng bansa. Ang mga kagamitang ito ay nagbibigay sa Pilipinas ng kakayahang makipagsabayan sa mga modernong hamon sa larangan ng depensa. Mahalaga rin ang papel ng technical at operational na tulong ng Amerika sa pagpapabuti ng defense readiness ng Pilipinas. Ang mga isinasagawang pagsasanay, tulad ng balikatan exercises, ay hindi lamang nakatuon sa pagpapalakas ng depensa, kundi nagbibigay din ng mahalagang karanasan sa mga Pilipinong sundalo. Ang mga pagsasanay na ito ay nagpapataas ng kanilang kahandaan at kaalaman sa paggamit ng makabagong teknolohiya at estratehiya. Maliban sa seguridad, nagbibigay rin ang Amerika ng economic aid at development support na direktang nakakatulong sa pagpapaunlad ng Pilipinas. Ang tulong na ito ay maaaring nasa anyo ng grant, technical na suporta, o pagpapautang na may mababang interes na nagagamit sa pagpapatibay ng infrastruktura, edukasyon, at kalusugan. Panghuli, ang alyansa ng Pilipinas at Amerika ay nagbubunga ng mas mataas na bargaining power ng Pilipinas sa international arena. Ang pagkakaroon ng isang malakas na kaalyado tulad ng Amerika ay nagbibigay sa Pilipinas ng mas malaking impluwensya sa mga negosasyon at diskusyon sa pandaigdigang level. Mas nagiging epektibo ang bansa sa pagtataguyod ng sariling interes, lalo na sa mga usaping may kaugnayan sa teritoryo at kalakalan. Sa kabuuan, ang alyansa ng Amerika at Pilipinas ay isang mahalagang salik na nagbibigay ng seguridad, kaunlaran at pandaigdigang suporta para sa bansa. Ang ugnayang ito ay nagpapalakas hindi lamang ng militar, kundi pati na rin ng kakayahang ipagtanggol ang soberanya ng Pilipinas sa harap ng mga hamon sa rehiyon. Ang rehiyon ng Indo-Pacific ay isa sa mga pinakadinamiko at mahalagang bahagi ng mundo, kung saan naroroon ang sentro ng kalakalan, seguridad at mga pandaigdigang interes. Sa gitna ng mga issue at hamon na kinakaharap ng rehiyon, ang Amerika ay nananatiling tapat sa kanilang layuning tiyakin ang kapayapaan, katatagan at kaunlaran sa lugar na ito. Ang kanilang pananaw ay nakatuon sa pagtataguyod ng balanseng relasyon, seguridad at maayos na kooperasyon sa pagitan ng mga bansa. Isa sa mga pangunahing layunin ng Amerika ay ang pagpapanatili ng balanseng kapayapaan sa rehiyon. Naniniwala ang Amerika na ang seguridad at kaayusan sa Indo-Pacific ay mahalaga, hindi lamang para sa mga bansang naroroon kundi para rin sa kabuuang ekonomiya at pandaigdigang kalakalan. Sa pamamagitan ng kanilang presensyang militar at diplomatikong ugnayan, itinataguyod nila ang kapayapaan at pinipigilan ang anumang kilos na maaaring magdulot ng sigalot. Kasama rin sa kanilang pananaw ang pagpigil sa militarisasyon ng South China Sea na itinuturing na isang sentrong usapin sa rehiyon. Sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanilang mga barko at eroplano para sa Freedom of Navigation Operations, FONOPS, ipinapakita ng Amerika ang kanilang pagtutol sa mga aktibidad na maaaring magpalala ng tensyon sa lugar. Layunin nilang tiyakin na ang mga pandaigdigang dagat ay mananatiling bukas at hindi mapupunta sa kontrol ng iilang bansa lamang. Malaki rin ang papel ng Amerika sa pakikipagtulungan sa mga kaalyado tulad ng Australia at Japan para sa collective security. Ang trilateral na ugnayang ito ay naglalayong pagkaisahin ang mga kaalyado sa pagpapalakas ng depensa laban sa mga banta sa rehiyon. Ang mga kasunduan at joint military exercises na isinasagawa ng tatlong bansa ay nagpapakita ng kanilang dedikasyon sa pagtataguyod ng kolektibong seguridad at katatagan. Bukod sa usapin ng seguridad, binibigyang diin din ng Amerika ang pagtataguyod ng malayang kalakalan sa rehiyon para sa economic growth. Naniniwala silang ang pagkakaroon ng malayang daloy ng kalakal ay mahalaga para sa kaunlaran ng mga bansa sa Indo-Pacific. Sa pamamagitan ng mga kasunduan tulad ng Indo-Pacific Economic Framework, IPEF, pinapalakas nila ang ekonomiya ng rehiyon habang binabawasan ang tensyon sa ekonomiya. Panghuli, ang Amerika ay aktibong nagbibigay ng suporta sa mga diplomatic solutions upang maiwasan ang sigalot sa mga bansa. Naniniwala sila na ang diplomatikong pag-uusap ang pinakamahusay na paraan upang maresolba ang mga issue sa halip na gumamit ng dahas o agresibong pagkilos. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa United Nations at iba pang pandaigdigang institusyon, binibigyang diin nila ang kahalagahan ng pandaigdigang batas sa pagtataguyod ng kapayapaan.
Ang pananaw ng Amerika sa stability ng Indo-Pacific region ay nakatuon sa pagkakaroon ng balanseng kapayapaan, kalakasan ng kooperasyon at pagpapalakas ng mga demokratikong institusyon. Sa pamamagitan ng kanilang aktibong partisipasyon, layunin nilang tiyakin na ang rehiyon ay magiging isang lugar ng kaunlaran at seguridad para sa lahat.